Isa sa pinakaimportante pagdating sa motor show lahat ay umaandar. Kumbaga, lahat functional. Especially sa wiring ng ating mga motor. Kailangan gumagana po lahat, signal light, tail light, headlight, low beam, high beam, busina, in short, lahat po ng wiring pagdating sa ating mga motor. Dahil isa lang dyan ang hindi umandar, siguradong tapos na yung gabi mo sa araw na yon. Kaya sa mga kalusyuper ko dyan, baka pwede naman manlambing ulit sa inyo, isang puso naman para kay kumparing FI sa lahat ng mga nangihingi ng update. At syempre kakalikutin din natin si Diwata ngayon para ma-repaint na rin natin siya. Kaya tara, samahan nyo ako mga kalusyuper, buuin na natin ulit si kumparing Malaysian concept natin. Syempre hindi mawawala dito yung ating chief mechanic na si Kuya Russell. Isa kasi talaga sa pinaka problema ko kaya ayaw ko pong ako yung nagbabaklas na itong Honda Click or si Diwata, puro clip po kasi lahat ng mga Honda fairings. Pag hindi mo kasi ito kabisado, isang mali mo lang dito pwedeng mabasag yung mga clip at magiging dahilan yon ng pagbuka or pag-alog ng fairings. Yun yung mga advantage ng mga ganito na may kaibigan tayong mga magagaling na mekaniko o matatagal ng mekaniko dahil kabisado nila yung mga bawat motor. Sa mga oras na to, nalulumbay na naman ako pag nakikita ko yung mga gasgas ni Diwata. Pinipilit ko makamove on pero hindi po kasi talaga ganun kadali. Lalo na kung alam mong pinaghirapan mo yung bagay na yon. Tapos masisira lang po kaagad-agad. Pero anyway, ganun talaga ang buhay like what I said. Kaya kailangan natin mag-move on. At dahil nakapag-desisyon naman kayo ng bagong kulay ni Diwata, pilitin na talaga natin mag-move on. Habang nakabaklas na yung mga fairings dito ni Diwata, bigla kong may naisip. Pero for sure, gastos na naman ito. Pero mga kalusyuper, baka pwede naman humingi sa inyo ng suggestion. Tingin nyo ba dapat ko nang ipakarbon yung mga dapat i-carbon para kay Diwata? Para mas lalo siyang tumindig at mas lalong lumabas yung ganda niya? I need your help or stay na lang natin yung hydro dip effect na mga carbon effect ni Diwata. Punta na tayo dito kay kumparing FI. Ito na nga, umpisahan na nga. Ito yung pinakamahirap sa lahat, ang wiring. Lalong-lalo na sa mga FI na motor dyan, sobrang sensitibo na ng wiring kumpara natin sa mga lumang motor o yung mga carb na motor pa. Yung mga lumang motor ay umaandar kahit walang baterya. Pero itong mga FI ngayon o yung mga modelong motor, kailangan na po talaga niyan ng mga battery operated kung tawagin. Isa pa sa problema sa FI, isang mali mo lang sa wiring, masusunog or masisira yung tinatawag na ECU. Pag nasira ang ECU mo, sasakit ang ulo mo, sasakit ang bulsa mo. Samahan mo pa ng isang box ng Biogesic. Kaya buti na lang talaga at napakaswerte ko dahil si Kuya Russell, hindi nyo lang natatanong, meron siyang dalawang Raider FI before, kaya sobrang kabisado niya ang Raider FI. Yung tipong kahit nakapikit siya, alam na alam niya yung mga gagalawin niya. Converted na kasi halos lahat ng mga pyesa dito ni kumpare, especially the throttle body, injector, lahat po yan pang sniper. May tinatawag po silang TPS, lahat po yun papalitan. Kaya sobrang laking importante na alam ng mekaniko mo yung ginagawa niya pagdating sa motor mo. Like what I said, isang mali mo lang dyan, once na iyan ay in-start mo na, ay talagang magkakaproblema or lalabas yung check engine. Sasabog lang yan mali. Boss, tignan mo paano masunog. Biniro pa nga tayo ni Kuya Russell na masusunog na. Medyo kinabahan ako sa mga oras na yon. Pero syempre sobrang laki ng tiwala ako kay Kuya Russell. Kita nyo ba yung taillight natin? May paikot-ikot pa. Actually sobrang mura lang sa Shopee niyan. Sinubukan ko lang naman. Hindi pa ako makapag-decide kung yan na ba talaga yung ilalagay ko sa taillight ko or baka pwede kayo mag-suggest or tanggalin na lang natin. So balik tayo sa pagwawiring kay Kuya Russell. Grabe. Like what I said, sobrang hirap mag-wiring. Hindi po napakadali niyan dahil po maselan at masinsin yung bagay na yan kasi hinahanap mo po yung color coding na tinatawag. Pero syempre, bahala na si Kuya Russell dyan. Tamang watching lang ako dito at tamang voice over lang. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na may Raider 150 na ako na FI. Dati talaga, Raider 150 carb lang ang meron tayo at sobrang saya na natin. Pero ngayon, dalawang Raider 150 pa ang meron tayo, carb type at FI. Kaya ikaw mga kalusyuper, kung nangangarap ka rin o may pangharap ka ring motor,
wag na wag mong titigilan mangarap at gawin mo yung mga bagay na pwedeng makatulong sa yung pangarap. Mahirap kasi yung nangangarap lang naman tayo pero wala tayong ginagawa sa mga buhay natin. Gusto mo magkaroon ng motor pero tambay ka lang. Paano ka magkakamotor? Oh, wala pong magagalit ha. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay wag magagalit. Ang akin lang naman, lahat ng mga bagay kailangan mong paghirapan. Mas masarap kasi yung pakiramdam pag nakuha mo yung bagay na yun nanggaling sa pinaghirapan mo. Balik na nga tayo kay kumparing Epay at ito, natapos na ni Kuya Russell yung pagwawiring. So bago natin tapusin yung video natin na to, habang patapos na kami at plano na namin magligpit, may mga lumabas na problema. Eto na nga yung sinasabi ko, bigla-biglang nagka-problema. Buti na lang wala pa kami sa motor show bago nagka-problema. So ngayon nagka-problema doon sa mga switch ng Daytona natin. May mga kailangan palitan na kung tawagin ay diode, sabi ni Kuya Russell. Pero wala akong idea doon, kaya iaasa na lang natin kay Kuya Russell yung mga bagay na yan. Kasi malaki naman ang tiwala ko sa kanya. Kaya hanggang dito na lang muna yung ating video para sa update natin kay kumparing FI Malaysian Concept.